Church of the Living God, Christ is the answer. Tell every community, Christ is the answer. Tell every town, every barangay, every city, every province, and every nation, shout, Christ is the answer. Napakahalaga ang mga anak ng Diyos maging ilaw at asin ng sanlibutan. This is indispensable for all people of God, for all Christians purchased with the blood of Jesus, to show to the whole world that we have love and unity, so that the unbelieving world will finally believe and receive and accept Jesus as the Messiah, Jesus as the Christ, the Son of the living God, Jesus as the only Savior of humanity. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Africa. Over Australia. Over Antarctica. Over Canada. Over Europe. Jesus Christ. The begotten Son of the living God. Is Lord. All over the world. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ating Word of God. Sige po, tanyayahan po ang lahat na tumayo po bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Ang sabi po sa ating key verse from Exodus chapter 14, verse 14. Sige po, ng New International Version 3:1. Go, the Lord will fight for you. You need only to be still. Sige nga po, ulitin po natin ulit. 3:1, go. The Lord will fight for you. You need only to be still. Ang sabi po, ipaglalaban kayo ng Panginoon. Ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, O God, aming makapangyarihang Diyos, banal na nasa langit, Panginoon. Alam po namin na kayo po ay nakatunghay, Lord. Naghahanap, Lord, ng mga puso, O God, na totoong sumasamba sa inyo, na totoong nagmamahal sa inyo, na totoong dinadakila ang inyong makapangyarihang pangalan. Maraming salamat, Lord, sapagkat ang gawa niyo po ay patuloy na magwawagi sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, we are yours, O God. At ano man po pinagdaraanan ng bawat isa, ng mga kapatiran, Panginoon, the very reason kung bakit po ang lahat ng aming mga panyapak ay narito sa lugar na ito ay wala pong iba kung hindi mapapurihan ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, na kayo po ay masamba natin sa Espiritu at katotohanan, at even ang aming mga kaluluwa, O God, ay mabusog ng inyong banal na salita, na siyang patuloy na magbabago ng aming mga buhay, na siyang patuloy na magko-convict ng aming mga puso, na siyang patuloy, O God, na pangahawakan po namin, Lord, magiging kalakasan po namin, magiging buhay po namin, Panginoon, even hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat. Itago niyo lamang po ako na inyong lingkod sa inyong likuran, O God. Only your name, Lord, will be lifted up on high. Lord, only your glory, O God, will be exposed, Lord, ang makita, Lord, sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat, marami pong salamat. At alam po namin, Lord, na tulad po ng aming
Keepers, O God, the Lord will fight for us. The Lord will fight for us. The Lord will fight for us, and we only have to be still. We only need to be still, O God. Maraming salamat, Lord. Ngayon pa lamang, Panginoon, nagpapasalamat na po kami dahil ngayon pa lamang, Lord, inaangkin na po namin ang pangakong ito, Panginoon, na anumang sitwasyon na meron kami, Lord, wala po kaming gagawin kung hindi ititiwala lamang ang lahat-lahat sa aming makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray, and everybody agree and say, Amen. Amen. At sige po, oh, glory to God. Ano po nakikita po natin sa ating background? Sige nga po. Wow! Alin po yan? Ay, magpagdaan nila sa Genesis. Sa Red Sea. Sa Red Sea. Pero di ba, naka-backpack kayo? Baka tayo po yan, mga kapatid. Bago pa yan, Ewan ko ba, sino po mga backpackers dito? Yes. Ang sabi po sa ating title, Being Still. Being still in all our battles. Meron po ba tayong mga battles na ngayon po ay talagang nag-occupy po much of our attention, much of our time? Sino po sa atin ang walang battle? Diba? Pagpasok pa lang sa trabaho, battle na yan. Bawal pa lang. Diba? Lord, papasok ka naman, Lord. Mabigat na naman na trabaho, Lord. Pero glory to God dahil ang Diyos ay patuloy po tayong binibigyan ng kalakasan. Amen po. Ang sabi po, Exodus chapter 14, verse 14. Ang sabi po muli dyan, sa ating, from our keepers, the Lord will fight for you. You need only to be still. Alam po natin ang story po pagdating po ng Exodus chapter 14, verse 14. Ito po yung, ang Israel po ay nakalabas na po sa Egypt. Nakalabas na po sila ng Egypt. Nangyari na po lahat ng 10 plagues. At ano po, yung si Pharaoh, na alam po natin marami pong mga naging pag-uusap si Pharaoh, si Moises, si Aaron, at the end, dahil sabi nga po, ang Lord inalaw po ang Israel na makalabas po ng Egypt. Pero, ano po sabi ng Lord, but still, I will harden the Pharaoh's heart. Amen po. Kaya nung nahimasmasan na si Pharaoh, ano sabi niya? Paraphrasing, bakit ko sila hinayaan lumabas? Amen po. Kasi alam po natin ang Israel ay alipin po. Sapat nung sila po ay nasa Egypt. So in short, parang nahimasmasan si Pharaoh, wala na silang aalipinin. Amen po. Kaya nung sila po ay pupunta na po, doon po, sabi nga po, doon po sa desierto, sa may Pi-Hahiroth. So nakatawid na po ang Israel. Alam po natin paano po nahawi ang dagat. Di ba? Pinataas po ng Diyos ang tungkod ni Moises. Amen po. Di ba nga po, sabi po, yung mga ulap na sumusunod sa kanila, yung mga anghel, pumunta pa sa likod. Amen po. Kasi sa likod ng Israel, ayan na po yung mga paparating na mga Egyptians na sakay-sakay. Ang sabi po, yung total number of chariots ay 600. Isipin po natin yung kung gaano karami. Yung paglingon ng Israel, makita nila nandyan na. Amen po. Pero ang anghel ng Diyos, yung maghahawi ng dagat ay pumagitna. Sa gitna po ng mga Egyptian, sa gitna po ng mga Israel. Amen. At nahawi po ang dagat. Diba? Sino po nakapanood niyan? Mga bata pa lang tayo, napapanood na po natin yan. Kahit hindi pa po tayo nagbabasa ng ating mga Bible. Amen po, di ba yung story po ni Moises? Sino po nakakapanood po niyan? Yung nahawi yung dagat. Amen. Ako, pag meron po hindi po nakapanood dito, naku, mag-download nyo na po. Panoorin po yun sa YouTube. Dahil talagang yan po ay part po ng ating childhood. Diba? Excited na excited tayo pag madaling araw. Madaling araw, madaling yan. Ba tawag dito? Mahal na araw. Diba? Kasi yung mga palabas, number 1 lagi yan si Moises. Yung nahati yung dagat. Amen? Pag nahati na yung dagat, wow. Nasabi nga po, yung paghahati po ng dagat, yan po ay parang dalawang wall sa magkabila ng Israel. Amen? Pero nung nakita po na nakatawid na po
lahat ng Israel at saka po inutusan yung anghel na ang sabi ay ibagsak na ulit yung dagat. Amen? And of course, meron pa pong instances po dyan na yung mga gulong po ng mga karwahe, mga gulong ng mga chariots ay talagang binabara po ng mga anghel. Amen po ba? Para hindi po sila makapag-move on. Amen po. Pakitanong nga po ang katabi, nakapag-move on ka na ba? Amen po. So, sabi po dito, so we only have to be still. Ang sabi po dito, yung term ng Hebrew word, ang term po ng Hebrew word for be still, ang ibig sabihin daw po dito ay literal po na be quiet. Amen. Pakisabi nga po sa katabi, o manahimik ka daw. So kasi sabi, yung be still daw po ng Hebrew word na ginamit sa Exodus chapter 14 verse 14 ay be still, be quiet. Amen po ba? Be quiet at makita kung ano po yung gagawin po ng Diyos. Pero alam po natin, sa atin po, pag sinabi pong be still bilang mga Kristiyano, ano po, di ba? I will fight for you. Ang sabi po, the Lord will fight for you. Amen. Sino po sa atin ang matatapang? Amen. Sino po sa atin ang walang inuurungang gulo? Yung panahon na wala pa po tayo sa Lord. Meron po ba? Di ba? Pero ngayon, dahil nasa Lord na po tayo, pag alam mo ng gulo, ikaw na mismo titigil ka na. Kasi pag nagsalita ka pa, lalo pang hahaba, lalo pang gugulo. Di ba po? So kaya po sabi po dito, tayo po, nung tayo po ay nakakilala sa Lord, yung anuman pong kataasan na meron tayo, kataasan ng pride. Pero ngayon po, kababaan po ng loob. Hindi na po patapangan ang labanan ngayon. Kasi di ba sabi po, paano yun? Revelation chapter 21 verse 8. Ang sabi po, isa po sa mga ibubulit sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ano po, yung mga sinungaling. Ay, sino pong sinungaling dito? Di ba? Yung mga sinungaling. At ano po, yung mga duwag. So, paano pala yun? Duwag ako. Pero alam po natin, ang tinutukoy po na pagiging duwag dito, yung kaduwagan po pagdating sa pagsishare ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya pakisabi po sa katabi, maging matapang na mag-share ng Word of God. Amen po. Dahil tinuro po sa atin ng Lord Jesus, sabi nga sa Matthew chapter 5, verse 39 to 40, huwag magiganti. Amen po ba? Huwag magiganti. Pag sinampal ka sa kanang pisngi, ano daw pong gagawin? Pag may kumuha lang yung damit, ibigay. Amen po ba? Pati ang yung balabal. So yun po yung mga tinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesus. Amen. The Lord will fight for you. Yan na po yung tinuturo po sa atin ng Lord. Na anuman pong sitwasyon, kaya po sa ating title, ang sabi po dyan, being still in all our battles. Pag minsan mas maganda pa po na hindi na lang po tayo kumikilos. Allow God, give room for God to show His glory. Amen po ba? Being still in all our battles. Meron lamang po akong 3 puntos po na sino nga po ba the God in our battles? Ano nga po ba? Ang Diyos. Pag tayo po ay nakakaranas po ng iba't ibang pagsubok, number 1, the God in our battles, He fights for us. Amen. Amen po ba? Bakit sabi mo sa katabi, pinaglalaban ka ng Diyos? Pinaglalaban tayo ng Diyos, mga kapatid. Akala lang po natin, tahimik ang Lord. Lord, bakit ganon? Nakita mo naman lahat, Lord. Bakit hinahayaan yung ginaganito ako? Amen. Bakit hinahayaan, Lord, na namamaltrato ako? Bakit hinahayaan yung naaapi ako?
Alam po natin, pag silent ang Lord, mas lalo po may ginagawang mabuti ang Lord sa atin. Amen po. Example po dyan, 2 Chronicles chapter 20 verse 15 ng New King James Version na sabi po, and he said, sige po, basahin po natin lahat. Listen, all of you of Judah and you inhabitants of Jerusalem and you, King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours but God's. Dahil ang laban mo ay hindi sa iyo, hindi sa Diyos. Amen po. Pwede po ba natin ilagay ang ating mga kamay sa ating mga dibdib, Lord? Ang mga laban ko ay hindi sa akin. Wala sa mga laban ko ay hindi sa akin. With faith, alam po natin pinaglalaban tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Pinaglalaban po tayo ng ating Panginoon. Alin po itong, ano po itong tagpo po na ito na si King Jehoshaphat? Ang dami pong mga lumulusob sa kanila. Nandyan na yung Moabites, Ammonites, Meunites. Amen po. Na-even siya, umiyak sa Lord, Lord, wala akong laban. Ang dami nila, Lord. We are being outnumbered. Amen? Pero ano po naging tugon ng ating Panginoon sa verse 17? Ang sabi po ng 2 Chronicles chapter 20 verse 17, you will not need to fight in this battle. Sige po, basahin po natin. Position yourselves, stand still, and see the salvation of the Lord who is with you, O Judah and Jerusalem. Do not fear or be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord is with you. Amen po. He fights for us. Amen. Pero ang tanong po ba, kahit po ba sino pinaglalaban ng Diyos? Diba, wala pong pagaybayan sa tanong na ang lahat po ba ay anak ng Diyos? Yes. Amen. Di ba po? Ang anak ng Diyos lang yung mga taong sumasampalataya, naniniwala sa ating Panginoong Yesus, tinanggap bilang kanyang Diyos, tagapagligtas ng kanyang buhay. Ganun din po dito mga kapatid. Ang pinaglalaban ng Diyos, yung mga tinatawag niyang mga anak ng Diyos. Amen po ba? We are the children of God, kaya kasama po tayo dyan mga kapatid. So ano po ang gagawin po natin? Kasama na po dyan agad application. He fights for us. Seek and ask God for help. Amen po. Kailangan po na tayo ay humingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Hanapin ang mukha ng Diyos dahil ganun po ang ginawa ni Jehoshaphat, ni King Jehoshaphat. Siya po ay nagbigay ng order na ang lahat ay mag-prayer and fasting. Amen. Amen po. Sige po, pakita po natin saan po yan. Ang sabi po, And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim the fast throughout all Judah. So Judah gathered together to ask help from the Lord, and from all the cities of Judah they came to seek the Lord. Amen po ba? Kailangan po natin hanapin ang Diyos at saka natin sabihin, Lord, I know you are fighting for me. Amen po. Wala kang ang ginagawa, tapos ina-expect mo pa na paglalaban ka ng Diyos. Kailangan po nating katabuin ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? At pag nagawa po natin yon, Psalms chapter 121 verse 2, pwede po nating i-claim to, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Amen po. So, nung sila po ay nag-ayuno, nakapag-ayuno po, ano po ang nangyari? Wala po silang ginawa. Hindi man sila nag-lift ng kanilang finger para labanan. Yung mga Moabites, mga Ammonites, mga Meunites, ano lang ang ginawa nila? Tinas lang nila ang kamay para sumamba, para manalangin. And then, kinabukasan, ano po nakita nila? Sila po na magkakalaban, na magkakakampi na para labanan ng Israel, sila po mismo ang naglaban-laban.
Sila na po mismo ang nagpatayan. Kinabukasan nakita nila wala na po, patay na yung mga kalaban nila. Amen po ba? At pinlander. Pag sinabing plunder sa salitang sa ating mga Bible, kumbaga sinamsam yung mga pag-aari ng kanilang mga kalaban na ang sabi even 3 days na hindi pa rin nila maubos lahat ng mga ari-arian ng kanilang mga kalaban. So isipin po natin yun, yung kapangyarihan po ng ating Panginoong Diyos. At ano po yung number 2 po? Number 2 po, the God in our battles, He calms, may S po yan. He calms our storms and Amen po ba? Sino po sa atin ngayon ang dumaranas ng iba't ibang klase ng bagyo sa buhay? Hindi lamang po bagyo, mayroon pang mga malalakas na pag-alon. Meron po ba sa atin? Saan po natin makikita yan? Sige po, ang sabi po dyan, Mark chapter 4, verse 39. Sige nga po, basahin po natin. He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. Pakiulit nga po. Quiet, be still. Be still. Amen po ba? Buti walang maingay sa atin. Diba? Quiet. Amen po ba? At sino po to nagsabi ng quiet, be still? Wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Amen po. Na nung sila po ay na nangyari po ito nung ang Lord Jesus after po na nagturo, ano po ang ginawa? Umakyat po siya sa may bundok at nanalangin. Pero kita niya po, ang sabi po, hindi po pinagbigay ng specific time. Pero ang Lord Jesus, nung umakyat siya sa may bundok, nakita po, kitang-kita niya yung bangka. Kitang-kita niya na na-stuck na din ang mga apostol doon sa bangka. Na inabot pa siya ng gabi sa pananalangin. Pero kailan po sila binabaan ng ating Panginoong Jesus? Madaling araw na. So isipin po natin yung span of time. Yung span of time. Na ano po ang sabi dito? Yung span of time po. Ang sabi po dyan, sige nga po, He calms the storm, have faith, and do not, ano po sabi? Have faith and do not doubt. Amen po. Meron pong isang tag po dyan, Mark chapter 4, verse 40, na ang sabi pa po, nung makita po na may naglalakad sa tubig, ang Lord Jesus, ano po sinabi ni Apostle Peter? Ang sabi ba, di ba, sigaw po ng mga alagad, multo! Amen po ba? Kaya ang tanong, may multo nga po ba? Meron po ba multo? Meron po. Sa totoong buhay? Meron po. Sino po naniniwala po may multo? Sino po? Tao nakita eh. Diba? Kasi meron sa Bible na eh. Amen po. Meron din talagang mga multo. Yan po yung mga bad spirit. Amen po, mga demonic spirits. Amen po ba? Kaya pag meron po sa atin na namatayan at nakita po natin, ay nakita ko yung nanay ko. Diba? Nagpakita yung nanay ko. Hindi mo nanay yung kapatid. Huwag kang umaksa nanay mo yun. Amen po ba? Kasi devil can even disguise. Amen po ba? Kung nananampalataya ka yung nanay mo nasa langit, pagkakuha ng Lord sa kanyang buhay, diretso ang kaluluwa ng nanay mo sa langit. Amen po ba? Walang 40 days na pinapaniwalaan po natin lagi. Di ba? 40 days daw panalangin natin kasi para daw hindi makapunta sa purgatorio. Amen po ba? Wala po gano'n, kapatid. Pakisabi nga po, walang ganun. Amen po ba? Dalawa lamang po. It's either hell or heaven. Amen po. Hell or heaven. For it is appointed for everyone to die and after that, judgment. You die once and after that judgment. Immediately, hahatulan po yung ating kaluluwa kung diretso ka sa piling ng Lord Jesus or diretso ka dun sa Hades. Amen po. Kaya wag po tayong magpa-deceive. Nakita ko yung nanay ko eh. May mensahe, hindi po nanay po yung nanay kapatid. Amen po ba? Hindi po natin, hindi po, yung mga mahal po natin sa buhay,
Diretso po yan agad sa piling ng ating Panginoon. Amen po. At ano po, sabi po dyan, ano po yung ating takeaway? Have faith and do not doubt. Bakit? So, ang sabi po ng Lord, come. Dahil ang sabi po ni Peter, Panginoon, dahil sumigaw po silang multo, huwag kayong matakot, do not be afraid, it is I, ako ito, sabi ng Lord Jesus. Ano po ang sigaw ni Peter? Panginoon, kung talagang kayo po yan, hayaan niyo po na pumunta po ako sa inyo nang naglalakad din ako sa dagat. Amen po ba? Naglakad si Peter. Pero nung nakita niya na ayan na, paparating na, yung malakas na hangin, nag-doubt siya, nag-alanganin siya. Humingi siya ng tulong, Panginoon, sa klodo, lulubog na po ako. Nung inabot siya ng Lord, ano po ang sabi? Why are you so afraid? Why do you doubt? Amen po. Bakit po tayo nagda-doubt? Ang sabi po, yung ginamit po na salitang be still sa Mark chapter 4 verse 39, yan daw po mismo, yung ang ibig sabihin po niyan, yung talagang literal na pinatigil ng Diyos, ng Lord Jesus. Tigil! Yun daw po yung ibig sabihin literal ng be still na sinabi ng Lord sa dagat. Amen po ba? Dahil may bagyo. Amen po na sinabi, sino doon? Na kahit ang dagat, kahit na ang hangin ay sumusunod sa Kanya. Amen po. At ano po sabi po dyan? James chapter 1 verse 6 to 8. Ang sabi po dyan, bakit ko po nilagyan ng storms and waves? Ang sabi po, but when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts, sige po, basahin po natin, is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. So, yung mga waves po natin na yan po yung mga doubts po natin. Amen po. Marami po ba tayong mga pagdududa? Anumang sitwasyon, meron tayong hinihingi sa Lord. Binigyan ka ng kasagutan ng Lord. May pangako ang Lord sa iyo, pero lagi ka nagdududa. Amen po. Lord, ang tagal na kasi, hanggang ngayon wala po yung pangako mo, Lord. Baka naman sarili ko lang talaga yung Lord, hindi ikaw. Diba? Pag minsan may ganyan tayo eh. Yung bang pagkatapos mo nag-devotion, ang lakas ng pananampalataya mo, may word sa akin ng Lord. Diba? Sinabi ng Lord. Eh, nung nakita na natin, nag-iiba na yung sitwasyon. Sasabihin natin, baka ako man yun. Diba? Relate po ba tayo, mga kapatid? Ano pa po, pag sinabi pong faith, ang sabi po, yung storms po natin, yun po yung ating pananampalataya. Yung waves, yun po yung ating mga doubts. So, sa storms naman po, which is pertaining to our faith, James chapter 1, verse 2 to 4, I believe wala po yan sa PowerPoint. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Sabi po, consider it pure joy. Pag tayo daw po ay dumadanas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Sino po sa atin na-excite pag alam natin may parating na pagsubok? Meron po ba? Ay, may parating na naman ako na trials, Lord. Amen po ba? Praise the Lord. Amen. Diba? Lord naman eh. Real talk lang tayo, Lord. Diba? Pero alam po natin, pag nalampasan po natin yung pagsubok na yan, meron po tayong reward na mahihintay. At hindi po tayo bibigyan ng pagsubok ng Lord na alam niya po na hindi mo kaya. Amen. Amen ba? Our God is a just God. Alam po niya bawat pagsubok na ibibigay sa bawat isa. Amen. Strong ang personality nito Sige. Amen po ba? Pababain po yan. Amen po. Diba? Ito, ano to eh. Balat sibuyas to eh.
Ala, nakasin ko yan. Amen po ba? Patitigasin ko yan. Mawawala yung pagiging walang sibuyas. Amen po. So yung testing of faith po natin, dinedevelop din po maging ang ating character. Amen? Lalo na kung paulit-ulit. Katatapos lang ng isa, meron na namang isa. Meron na namang isa. Ay, dapat, Lord, master ko na to, Lord. Alam ko na to, Lord. Tinetesting mo na naman ako, Lord. Meron ka na namang dinedevelop sa akin. Amen po. Meron po ba tayong gano'n? Amen. Diba? Marami. Amen po ba? Number 1 po sa ating mga Kristiyano, persecution. Diba? Pero ano lang po ang lagi natin sinasabi sa Lord? Lord, ikaw yan. Diba po? Lord, kilala mo ako, Lord. Lord, kilala mo ako buong pagkatao ko. Bilang mo lahat ng buhok ko. Ano man ang sabihin nila, Lord, hindi ako yun. Dahil mas kilala mo ako kaysa sa kung gaano nila ako kakilala. Amen po ba? Nanampalataya tayo, kapatid. Ano mang pagsubok na dinadanas po natin, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen po ba? He will calm all the storms, all the waves ng ating buhay. Lord, tinawag mo ako dito, Lord. Aalagaan ko to. Lord, binigay mo sa akin itong pagsubok na to. Pagtatagumpayin ko to. Lord, hindi kita ipapahiya. Amen po. At ano pa po, last one, number 3. Ang sabi po dyan, the God in our battles, He does great things for us. Sino po sa atin after po ng maraming mga pagsubok na dumating, tapos biglang narinig ko kanina, biglang breakthrough. Di ba po? Biglang ganda ng mga pangyayari, sunod-sunod naman. Amen? Sige po, pakita po natin. Saan po yan? 1 Samuel chapter 12 verse 16. Now then, stand still and see this great thing the Lord is about to do before your eyes. So kung babasahin po natin ang 1 Samuel chapter 12, yan na po yung farewell speech po ni Samuel sa mga Israel. Na inisa-isa niya rin po inisa-isa niya rin po sa verse 11, 1 Samuel chapter 12 verse 11, Jerubbaal, Barak, Jephthah, Samuel. Amen po. Na although marami pong mga enemies, pero pinagtagumpay po sila ng Lord. Ganun din po sa atin, mga kapatid. Pero ang maganda pong sinabi po dito ni Samuel, yung maganda po sinabi ni Samuel dito na sinabi niya na, pero kung meron man akong mga nadaya sa inyo, sabihin niyo, ibabalik ko. Pero wala siyang nadaya kahit isa. Amen po. Kaya be still. Ano man po meron tayong mga kinakaharap na sitwasyon, alam po natin, after po nun ay breakthrough. After po nun ay great things from God. Amen. Kaya pala Lord, inalaw mo. Amen po. Kaya pala Lord, inalaw mo na mangyari to. Amen. Kasi meron ka palang ibang gagawin. Meron ka palang dakilang gagawin, Panginoon. Kaya ano po ang ating application? Ang sabi po dyan, fear and serve Him faithfully. Wala pong ibang binilin si Samuel, kundi ang sabi lang po niya, matakot kayo sa Diyos, paglingkuran niyo siya. Ng buong katapatan niyo, ng buong puso niyo. Ang sabi po sa 1 Samuel chapter 12 verse 24, but be sure to fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Consider what great things He has done for you. Amen po. And of course, alam po natin, Jeremiah chapter 33 verse 3, ang emergency number po ng bawat isa. May emergency number po ba tayo? Call to me, and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Amen po. Tumawag lang po tayo, wag agad call a friend. Amen po. Like, lifeline.
Mag-lifeline agad, wag call a friend, wag 50-50. Uy, natatandaan pa. Amen po ba? Diba? Tawag muna po tayo agad, Jeremiah chapter 33 verse 3. Tumawag muna tayo agad sa Diyos. Kasi nagsumbong ka kaagad, tumawag ka kaagad ng call a friend, baka mamaya maging iba na yung version. Amen po. Mapasama pang lalo. Mapasama ka pang lalo. Pero ang Diyos, alam po natin, pag siya ang inuna natin, tahimik man ang Diyos. Pero the Lord will vindicate us. Amen po ba? The Lord will save us. Amen? At marami po siyang papakitang magagandang bagay, dakilang bagay, na ang sabi po, an unsearchable things you do not know. Amen. And sa ating conclusion po, mabilisan na po. Ano po yung ating conclusion? Be still because God is our God. Amen. Basta alam natin, tama yung Diyos na pinaglilingkuran natin, Diyos na sinasamba natin. Hindi po yung mga Diyos-Diyosan, hindi po yung mga material na bagay na mas minamahal natin kaysa sa Diyos. Be still because God is our God, ang Diyos ng ating buhay. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Amen po. At maganda po ang pangako niyan. Ano po, naisulat ko po ba yung... Ang sabi po dyan, sa Psalms chapter 46 verse 1, ang sabi po, God is our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. Sino po may favorite po ng Bible verse na to? Diba? An ever-present help. Paano po pag sinabing ever-present? Nawala po ba? Natulog po ba? Diba? Tulad ng awit, natutulog ba ang Diyos? Diba? Katulad ba yan ng mga Diyos? Katulad ba yan ng mga Diyos, ng mga 400 prophets ni Asherah, 450 prophets ni Asherah or ni Baal, and 400 prophets ni Asherah? Amen po ba? Total is 850 prophets na sinabi. Ano po ginawa? Ano po sabi ni Elijah? Sige, tumawag kayo sa Diyos-Diyosan nyo. Amen po ba? O baka naman naliligo. Baka naman namamasyal. Baka naman nasa palikuran. Amen po. Pero ang Diyos po natin, nasabi po, an ever-present help in times of trouble. Pag tumawag tayo, andyan agad ang Lord. Ramdam po natin agad ang dakilang pagkilos ng ating Panginoon. Amen po. At ano pa po yung sige po ba be still because the Lord is with me, I will not be afraid. What can mere mortals do to me? The Lord is with me. He is my helper. I look in triumph on my enemies. Kung babasahin po natin yung mga succeeding verses, puro po yan, mga pagsusumbong sa mga kaaway. Amen po ba? Pero ano po sabi? Yung kanyang confidence that the Lord is with me, nasa atin ang Diyos ko. Amen po ba? What can mere mortal man do to me? Sino bang makakasalin sa atin? Amen po ba? Sino bang makakatouch sa atin? Wala. Amen po. At ano pa po? Be still because, ang sabi po dyan, if God is for us, who can be against us? Masasabi mo po ba na God is for me? Masasabi mo ba natin yun, mga kapatid? The Lord is with me. Amen? In that case, who can be against us? Amen? Naalala ko lang nung dati nasa Tokyo pa ako. Dati kasi hindi naman ako nag-church. Nung nalaman ng amo ko na nag-church na ako, kasi dati, nung hindi pa ako nag-church, ay gusto kong pumapasok ng Sunday. Bakit? Kahit Saturday, Sunday pa yan. Overtime pay. Amen po ba? May extra pay pa pag Sunday. Amen? Pero nung nalaman niya na nag-church na ako, kasi mga iba natatakot tumanggi. Amen po ba? Pero, can you work tomorrow? Church, sabi niya.
Hi. Sonen. Umalis na siya. Di ba? So, pagkaalam po natin na it is about the Lord, paglaban po natin mga kapatid. Amen po ba? At ano pa po? Be still because ano po dyan? Ang sabi po, God has said, never will I leave you. Never will I forsake you. Pero ano po yung condition po dyan? Keep your love away from money. Amen po ba? Because it is God who has said, never will I leave you, never will I forsake you. And sige po, next slide po, sabi po dyan, be still because we have a God who intervenes in our lives. Amen. What we have planned may not happen. Pray and wait by trusting God's sovereignty. Amen po. The Lord is fighting for us. The Lord is in control of everything. Amen po ba? Marami man po tayong mga nais gawin, pinaglaban natin. Pero sabi nga po, many are the plan in a man's heart, but it is the purpose of the Lord that will prevail. Amen po. Manampalataya po tayo mga kapatid na may gagawin ang ating Diyos na dakila at tapat. At sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Tayo po lahat ay tumayo.